ng newborn screening ng Department of Health na tiyakin na maayos ang kalusugan ng bawat bata sa bansa sa pamagitan ng maagang pag-detect sa congenital metabolic disorder at agad na pagbibigay ng lunas para rito. Kaisa sa layunin niya ng inyong GMA Kapuso Foundation na naghatid ng libreng newborn screening sa Tayaba sa Quezon kung saan 66 na sanggol ang ating napasuri. Ang lumang balikbayan box na ito muna ang magsisilbing crib ng mag-iisang buwang sanggol. At dahil menor de edad ang ina, ikukubli natin siya sa pangalan na Jam. Dahil maagang nagkapamilya sa edad na 17 taong gulang, isa raw sa hindi napaghandaan ni Jam ang gamit ng bata. Wala rin siyang panggastos para sa newborn screening ng anak. Mabuti na lang daw at isang araw lang matapos siyang magsilang sa kanilang bahay, saktong nagsagawa ng newborn screening caravan ang GMA Kapuso Foundation. Katuwang ang Department of Health Calabar Zone noong October 17 sa Tayaba sa Quezon. 66 na sanggol ang ating napasuri, kabilang na ang sanggol ni Jam. Naisip ko po yung mga bagay na kailangan ng bata. Kaya po, pa-newborn screening po ako. Yung purpose ng caravan na ito, malapit po yung mga serbisyo sa mga tao po na katulad ni Ma'am, no, na nahihirapan po mag-avail. Napakahalaga po yan para ho pag nakita ho na mayroong findings sa kanilang newborn screening, ay maaagaran po ng intervention at hindi ho bago pa lumala yung sakit. Nagbigay rin tayo ng diapers, hygiene at newborn kits, baby swaddles, electric kettle, kitchenware at pagkain. At ang balikbayan box ng sanggol ni Jam, napalitan na natin. Kasama kasi siya sa 8 nakatanggap ng mga crib. Sa November 8, Biyernes, sa Dr. Santiago Lacdao Memorial Health Center, Barangay 1, Lipas City naman tayo magsasagawa ng libreng newborn screening mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Di pa tapos ang bayanihan para sa mga sinalanta ng bagyong Christine at Leon. Sa Camarines Sur at Batangas naman nagtungo ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga nawalan ng kabuhayan at ari-arian. Imbis na itapon, pilit pang isinasalba ni Marnie ang mga bunga ng tanim niyang saging na nalubog sa baha. Nagsitumbahan kasi ang mga ito matapos humagupit ang bagyong Christine sa kanilang lugar sa San Fernando, Camarines Sur. Panlamantian din daw ito sa kumakalam nilang sikmura. Pinagpipili namin yung mga pwede pang kainin. Inuugasan na lang po namin yung mga gulay na pwede pa. Bangungot naman ang nangyari sa pamilya ni Naylin mula Talisay, Batangas. Ang dalawa kasi niyang anak kasama sa 20 residenteng nasawi sa pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Nakita ko yung bahay ng biyanan ko. Nabagsakan na po ng malaking bato. Mga anak ko, sakit ko na, taranta na po ako. Tatakbuhin ko na po sana talaga. Biglang sumalubong yung napakalakas na putik. Ang Camarines Sur at Batangas ay ilan lamang sa mga lugar na lubhang sinalanta ng bagyong Christine. Kaya bago pa man mag-undas, nagtungo doon ang GMA Kapuso Foundation para sa pagpapatuloy ng ating Operation Bayanihan. Mahigit 3,600 na individual na lubhang napuruhan ng landslide sa Talisay ang ating nahatiran ng relief goods at mahigit 2,000 na individual naman sa San Fernando. Buti na lang nagbigay yung GMA Kapuso, laking tulong sa aming mga taga-Buena Vista. Kahit paano, may nakain kami. Minsan kung sino pa ang nagtanim, sila pa ang walang makain. Ganyan ang sitwasyon ng mga magsasaka sa Libon sa Albay na halos walang maaning palay dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Christine.
Kabilang sila sa mga hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Tinaguri ang rice granary ng Albay ang bayan ng Libon dahil dito nanggagaling ang karamihan ng supply ng bigas sa probinsya. Pero inaasahang masaganang ani ng magsasakang si Elmer mula sa barangay Talin-Talin naging bato pa. Natabunan kasi ng gumuhong lupa ang malaking bahagi ng kanyang palayan noong kasagsagan ng bagyong Christine. Imbis na manggaling sa amin yung bigas o palay, kami na ngayon ang bibili dahil wala kami mapagpunan na ubos ang palayan. Kabilang ang barangay Talin-Talin sa 7 barangay na na-isolate sa Libon dahil sa landslide. Grabe po talagang hirap yung pagkain dito kasi hindi na po kami makabili kasi po wala na po talagang daan. Kaya nitong October 28, sa ikalimang araw na hindi sila maabot ng tulong, matagumpay na narating ng GMA Kapuso Foundation ang barangay Talin-Talin at Rawis sa tulong ng presidential choppers na pinahiram ng Malacanang. Nakapagbigay tayo ng relief goods sa 4,000 individual. Maraming salamat GMA Kapuso Foundation. Di po namin kayo makakalimutan. Salamat po sa pagpunta niyo. Nabigyan rin natin ng tulong ang bayan ng Pio Duran. Nakaranas din ng kabi-kabilang landslide. Nagpapasalamat po kami sa Cebu Pacific Air na naging katuwang namin para mas mapabilis ang paghahatid ng relief goods. Mga kapuso, tumatanggap pa rin po ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. At para naman sa mga cash donation, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.